Blessed Resurrection Sunday, mga kapamuso! Woo! Salamat sa ating kathatim. So pinaalala sa atin kung ano yung mga sakripisyo ni Lord Jesus Christ. Alam nyo, no, para sa akin, lahat tayo dadaan tayo sa kamatayan eh. Pero isa sa pinakamahirap, siguro lahat tayo ayaw nating mamatay ng pinapahirapan. Tama, mali? Halimbawa, nung unang panahon, siguro kung papipiliin ka, ipako sa krus o guillotine. Ano po yung guillotine? Yung ipapasok yung yung ulo mo, tapos may babagsak na Siguro ganun eh. Wala kang mararamdaman sakit kasi once na na-disconnect na yung utak mo sa katawan mo, wala nang mararamdaman yung katawan mo. So, pero si Lord Jesus Christ, kaya siya nagpawis ng dugo, alam niya yung mangyayari. At lahat yon ay tiniis niya alang-alang sa atin. And that's why we are celebrating Resurrection Sunday. Dahil buhay si Jesus. Amen? Yes, buhay na buhay si Jesus. At dahil yan, may katiyakan tayo na tayo ay bubuhayin muli. Diba? At saktong-sakto po, dahil ngayong araw na ito, yung sisimulan natin, yung ating power. There is power in the name of Jesus. Yeshua. Diba? Merong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Kaya nga, we invite everyone. Bukas po magsisimula po ang ating fasting. Everyone is invited. Siguro any meal na pwede nyong ipag-fast, pwede ho kayo. Kung gusto nyo ng isang meal, 2 meals, 3 meals, or kung hindi ka pwede sa fasting sa pagkain, alam na po natin yan dahil sanay na po tayo sa fasting dahil meron kang medical condition. Okay lang ho, anything. Ayaw mo mag-Facebook, pwede kang hindi mag-Facebook, anything. And then, meron po tayong O-night sa gabi. Gusto niyo ba mag-O-night? Ano yung O-night? No, napaisip sila. Online worship night. O-night, hindi overnight. So, mangyayari po siya 7:30. I think meron tayong mga gamit dyan, pwede ho nating i-distribute na yung ating, ready na ba yung ating papel? Yan, so i-distribute na ho natin yung ating mga devotional. Lahat ho tayo, invited ho tayo bukas. April 1 to 5. April 1 to 5, again, meron tayong fasting. And then sa gabi po, meron ho tayong online worship night. So lahat na ho tayo available. So habang inahanda nila yung ating papel, siguro, na tayo, simulan na natin yung ating power. There is power in the name of Jesus sa pamamagitan ng pag-awit ho ng ating team. So siguro dahil hindi ho pa ho natin na-prepare yung ating PowerPoint, yung ating lyric video, PowerPoint na lang and then audio na lang muna. So alam niyo ho, nung naghahanap po ang praise and music team ng kanta. So actually may udyok na kay Lord na gawa ka ng kanta pero ayoko ho, parang frustrated. Kasi dami hong mga kanta na hindi ko na i-record before, nasira yung mga PC natin. But anyway, God is gracious. And then, isa ho sa mga, at dito ho sa ating team song, isa ho na sa naalala ko ho, yung ating Pastor Joe. Tuwing may event tayo, hindi pwedeng walang team song, di ba? So, yun ho talaga yung isa sa mga legacy po ng ating Pastor Joe. And we are proud na yung anointing from Pastor Joe nang galing ho sa Panginoong Diyos ay nagpapatuloy ho sa ating henerasyon. Kaya bago ho nating simulan yung sa pagsisimula ng ating retreat, ngayon na po ang pinakasimula natin actually. Simulan ho natin ito sa pamamagitan ng pag-awit ho ng ating team song. So very simple lang naman siya. So i-play na ho natin. So siguro later on after ng habang pwede na natin ipasa habang kumakanta ho tayo. Ang title po nito, Yeshua, kapangyarihan ko. Later on, malalaman ho natin kung anong klaseng kapangyarihan ba yung ibinibigay or available sa pangalan ni Jesus. Marami yan, pero 3 lang ho ang ating pinunto dito. Ngayon awitin ho natin, Yeshua, kapangyarihan ko. Kahit hindi ka ibigin.
Jesus, ikaw lamang ang kaligtasan ko. Jesus, binabago mo itong buhay ko. Jesus, maglilingkod ako pagkat ikaw lamang. Oh, Yeshua, kapangyarihan ko. Yeshua, pinatawad mo ng lahat ang aking kasalanan. Nilinis mo ng lahat ang aking karumihan. At binigyan mo rin ako ng bagong pagkatao. Binabago pa rin ako nang maging kawangis mo. Eto, binigyan mo ko ng banal na spirito, hanggang sa ako'y maging kalarawan mo. Jesus, ikaw lamang ang kaligtasan ko. Jesus, binabago mo itong buhay ko. Jesus, maglilingkod ako pagkat ikaw lamang. Oh, Yeshua, kapangyarihan
iyo, sa iyong pangalan. Maglilingkod sa iyo lamang. Oh, Yeshua. Yes, hallelujah, Lord. Sa iyong pangalan lamang, Panginoong Diyos, binigyan niyo kami ng kapangyarihan. At itong kapangyarihan na ito, Panginoon, ay aming aaralin ngayon, Panginoon. Maraming salamat po. Because in your name, Lord God, we are saved, we are transformed, and we can serve the Holy God. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Ngayong araw na ito, opisyal, Lord God, na pagsisimula ng aming pag-aaral. Yeshua, there is power in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Bless us, Lord God, as we study your word. This we pray in Jesus' name. Amen. At lahat po ay maaari na pong umupo. So, lahat ho tayo, alam na ho natin, meron ho talagang kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen. Marami yan. Pag tayo ay mananalangin, kapangyarihan natin para makahingi sa Diyos. Diba? Makalapit sa Panginoong Diyos. Isa pa, if there is, alam nyo na, diba, yung if there is yung evil, yung devil, diba? Sa pangalan ni Jesus, sabi sa Luke chapter 10, 18, 19, na we can trample the power of snakes and scorpions. Pero sabi sa verse 20, nevertheless, wag kayong mag-rejoice, hindi dahil napapasunod ninyo yung mga masasamang espiritu, kundi dahil nakalista ang inyong pangalan sa langit. So itong tatlong kapangyarihan na ito sa pangalan ni Jesus na available, di ba? Na ating maaring maranasan. Ito lang po yung tatlo nating pag-aaralan. Unang-una po, syempre ngayon po, yung power to save. Next week sa ating retreat, yung power to transform, kapangyarihan na baguhin tayo. At yung kapangyarihan para po tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon muna ay tayo muna ay mag-focus sa power to save o kapangyarihan na magligtas ng pangalan ni Jesus o kapangyarihan sa kaligtasan. There is power in the name of Jesus. Number one po, yung kapangyarihan na magligtas. Yan po yung unang-unang, kumbaga kapakanabangan, kapangyarihan na ating naranasan. Because hindi ho natin kayang iligtas yung ating sarili. So basahin po natin, 1, 2, 3, go. Hindi, sa pangalan na yung kanina, sa pangalan ni Jesus, 1, 2, 3, go. Yes, sa pangalan ni Jesus lamang. Hindi ho tayo maililigtas ng church. Hindi ho tayo maililigtas ng kahit sinong tao. Hindi ho tayo maliligtas ng organization. Hindi ho tayo maililigtas ng even yung pagiging mabait natin. Bakit? Kasi nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Ang ibinigay ho ng Biblia, ang ibinigay po ng ating Panginoong Diyos na nakatalaw sa Biblia, ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At wag ho tayong kakabahan kapag meron ho taga-Davao na sasabihin, magpapirma na kayo ng clearance sa akin, mapupunta kayo sa impyerno. Di ba? Meron ganun nakaraan din. Di ba? Meron nag-trending, yung nahuli ng mga MMDA yata yun, mga pulis, na hindi kayo maliligtas. Na kaya sabi nung kalbo yata yun, nung napanood ko sa balita, nakaraang linggo lang. So, wag ho tayong kakabahan, wag ho tayong matatakot. Kasi isang pangalan lang ho, yung makakapagligtas sa atin. Yan po yung ating Panginoong Jesucristo. Konting background lamang po, no? Tingnan natin dito sa Exodus chapter 15, verse 2. Sabi dito, si Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang sa akin nagdulot ng kaligtasan. Sabi ho sa English, the Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Alam niyo ho ba kung ano yung Hebrew word na ginamit dito sa salvation? Makikita ho natin. So pag tayo ho mag-aaral, meron tinatawag sa pag-aaral ng salita, yung lexicon. Sabi dito, the Lord is my strength and song. Sabi dito sa dulo, salvation. From the word Yasha, ang ibig sabihin ho Yasha is to rescue, to save. To tingnan pa natin sa next slide. Tingnan natin yung salitang ginamit, Yeshua. Sa Old Testament pa lang, ginamit na yung salitang Yeshua. Na ang literal na ibig sabihin, God
saves. The Lord saves. At sa Acts chapter 4 verse 12, sabi ho dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yan po ang malinaw na sinabi ng Biblia. Hindi ho totoo na maraming daan patungo sa Diyos. Iisa lamang po ang daan. Iisa lamang ho ang kailangan nating sampalatayanan, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang kanyang pangalan ay may kapangyarihan na magligtas. Hindi ho tayo maliligtas ng ating pagpepenitensya, pagpapahirap ng ating sarili. Dahil si Jesus na ang naghirap. Siya na yung nagsuot ng koronang tinik. Siya na ang nagbuhat ng krus. Siya na yung tumanggap ng mga latigo na hindi ho sapat yung mga napanood natin, even yung The Passion of the Christ, di ba? Dahil panahon po ito ng mga Romano. Hindi uso ang awa-awa dito. Hindi uso ang human rights dito. Talagang babalatan ka ng buhay. Nung nilalatigo siya, hindi lamang siya basta latigo ng sinasabi niya, buntot ng pahagi ba yun? So meron siya mga bakal-bakal, mga tinik-tinik na pag hinila, sama ang balat. Ganun ho yung paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Hesus. And finally, yung pinaka-nakakahiyang pamamaraan ng kamatayan ay ikaw ay mapako sa krus. Dahil sino mang mapako sa krus ng panahon na iyon, itinuturing na iyon ay sumpa. At ikaw ay yung pinakamasamang kriminal sa imperyo ng mga Romano. Pero lahat ng iyon ay tinanggap ni Jesus para hindi na natin danasin yung ganong klaseng hirap. Higit sa lahat, mamamatay tayo lahat pero ang higit sa lahat, yung ating kaluluwa. Tatandaan ho natin, kung tingin man natin na nagdaranas sa mga pagsubok dito sa mundo, wag ho nating kakalimutan ang pinakamahalaga ho sa Diyos yung ating kaluluwa. Ang pinakamahalaga rin ho sa atin yung ating kaluluwa. Yan po ang niligtas ng ating Panginoong Diyos. In the name of Jesus, we are saved. Kailangan nating sumampalataya sa kanyang pangalan. Number 2. 1, 2, 3, go. Sa pangalan pa lamang ng ating Panginoong Jesucristo, pag inaral natin, bakit siya pinangalan ng Jesus? Di ba? Pwede naman, ano ba pwede? Pwede na mga Elijah, Elisha. Kasi actually, so yung mga yun, marami ho sa Old Testament, di ba? Isaiah, the Lord saves, Joshua, pare-pareho yan ng mga ibig sabihin. Even yung Elisha, God saves. Pero, kasi nabanggit na natin kanina, Yeshua, di ba? Ginamit salvation. Tingnan natin dito sa Matthew chapter 1, verse 21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano ho yung context nito? Gusto nang hiwalayan ni Joseph si Mary. Ay, nabuntis yung aking fiancé. Ihiwalayan ko na lang siya ng sikreto. Nabuntis siya, hindi ako ang ama. Di ba? Masakit yun sa kanya. So ready na siya, hiwalay niya na, pero dahil siya ay matuwid na tao, ayaw niyang mapahiya. Ayaw niyang ipatulpo si Mary. Di ba kung uso pa yung tulpo, di ba? Baka panahon natin, baka ganun nabuntis yung ano ko Hihiwalayan ko na yan. Pero siya matuwid siya. Hindi niya, ayaw niyang ikalat pa yung pagkakamali na hindi naman talaga niya pagkakamali. Paano kung naging judgmental siya? Di ba? Tapos, nabuyo siya ng damdamin, yung burst of emotion, nagtaksil ka sa akin, na hindi niya pa naiintindihan yung paliwanag. At dahil kahit anong paliwanag ni Mary, hindi maniniwala. Kahit ako, hindi ako maniniwala kahit anong paliwanag Ang Diyos na mismo ang nagpaliwanag, na naginip siya. Ang dinadala ni Maria ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Anak ng Diyos yan. Sa katunayan, pag silang niya, papangalanan mo siyang Jesus. Bakit? Kasi ang mission niya, ililigtas niya ang sangkatauhan. Unang-una, syempre, ang kanyang bayan, Israel. Pangalawa ho, tayo. Umabot ho yung biyaya ng Diyos sa atin. Kaya nga, binabanggit lagi ni Lord Jesus Christ, ano ba yung mission ko? Kasi lagi may debate. Si Jesus ba Diyos o hindi? Wala ho tayong makikita na sinabi ni Lord Jesus Christ, Diyos ako, sambahin ninyo ako. Pero maiintindihan natin na sinamba si Lord Jesus Christ, na siya ay, even nung creation, John chapter 1, buhay na siya,
John chapter 8:58, buhay na siya bago pa man ipanganak si Abraham. Kahit makikita natin sa Revelations na si Lord Jesus Christ, lahat ng karakteristik ng Diyos ay nasa Kanya. Pero never niya binanggit, Diyos ako, sambahin niyo ako. Kasi hindi naman yun ang mission niya. Ang mission niya, para iligtas tayo. Sabi niya dito sa Luke chapter 5, verse 31, sinagot sila ni Jesus, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Lahat tayo may sakit. Pero may sakit ba talaga physically yung tinutukoy dito? Ano yung tinutukoy niya dito? Sa verse 32, basahin natin. 1, 2, 3, go. Yun, naparito si Jesus upang tawagin ang mga makasalanan. Ang unang tanong dito, meron bang matuwid na tao? Basically, sinasabi ni Lord Jesus Christ, lahat ng tao tinatawag ko kasi walang matuwid. Romans chapter 3 verses 10 and 23. Walang matuwid, walang sino man ang gumagawa ng matuwid. Lahat ay nagkasala. Lahat tayo nag-fall short to the glory of God. Yun ang malinaw na sinasabi dito, Romans chapter 5:17. Lahat tayo nagkasala. So yung pamantayan dito ng pagiging matuwid, yung pagiging perpekto, wala ho sa atin dito sino man. So basically, sinasabi ni Lord Jesus Christ, lahat ng tao dapat ay magsisi. Yun ang mission ni Lord Jesus Christ, iligtas tayong lahat. Wala hong, kahit gaano man, sino man siya sa lipunan. Kaya nga malinaw na sinabi ni Lord Jesus Christ, Mark 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Again, nilinaw niya yung mission niya. Ang context nito, nagtatalo-talo ang kanyang mga disipulo. Sino ba yung pinakadakila? 'Di ba? Pag pinakadakila, pinaglilingkuran, ginagalang. Pero si Lord Jesus Christ, malinaw na sinabi niya, hindi ako naparito para dakilain niyo ako habang nandito ako. Naparito ako para iligtas kayong lahat. Tingnan natin yung salitang ginamit, para sa ikatutubos ng marami. Alam natin, pag sinabing ito, katubusan, ang synonym nito, lagi nating naiisip kaligtasan. But for the sake of the word, tubos. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang tubos? Noong unang panahon, uso ito eh. Ewan ko hanggang ano yun yata, di ba? Kasi ngayon yata si di ba? Hindi, iba pala si Pinoy po. Yung Ponstar, iba pala yun. Pero parang tubos din sanlaan din yun. Sino ba dito nakapagsanla na? Lahat yata mayayaman, hindi nagsasanla. Okay, meron na. Ayan na, si Nanay Levy, si Pastora Del. Kami din ho dati, di ba? Yung magsasanla ka, siguro iba, mga sasakyan, mga gamit. Sa'yo yun. So ngayon, para makuha mo yun, kailangan mo siyang tubusin na may tubo na. Ano po yung, pag sinabi nating salitang tubos, ibig sabihin, umpisa pa lang pag-aari na tayo ng Diyos. Bakit? Nilikha niya tayo eh. Kaso, dahil sa kasalanan natin, tayo ay napahiwalay sa Kanya. And there is no way na ma-restore yung relationship. There is no way. Kaya nga sa Old Testament, nagkaroon ng temporary solution. Ano yun? Nagkaroon ng mga Levita. Last week, di ba, na topic natin. Nagkaroon ng temporary solution para magkaroon ng communication between God and men. Merong Levites. Sila yung intercessor, yung pumapagitna. Sila yung nagiging representative. Pero kahit yun ay hindi ho naging maganda ang resulta dahil ang tao ay talagang makasalanan po in nature. Kaya nga sa Judges makikita natin, halos hindi na nag-e-exist yung mga Levites eh. Sobrang napasama yung mga Israelita. Kaya nga, sabi ho sa Hebrews, even yung mga dugo ng baka, mga kambing, hindi ho makakapagligtas sa atin. Kasi temporary lang yon. Pero Galatians 4:4, in the right time, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At yun na ang solusyon, pangwalang hanggan. Yun po ang pamamaraan para matubos tayo. Parang ganito ho yan, yung nanakawang ka ng bisikleta, hinahanap mo ngayon, nag-report ka sa police, kaso nakita mo binibenta yung bisikleta. Ang problema, hindi mo na mabawi. Kasi wala ka ebidensya eh. Bisikleta mo ba yan? So ngayon, ang choice mo na lang, although ngayon may mga batas na pumuprotekta, pero nung unang panahon, mahirap patunayan yan.
So, parang ganun. Kailangan pambilin yung bisikleta mo na ikaw naman ang may-ari. Tubos. Ganun ho ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay tinubos dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. At yun po ang misyon ng ating Panginoong Hesus mula umpisa ng creation dahil alam na ng Diyos na magkakasala ang tao. And until now, ang misyon na yon, tayo po ang magpapatuloy. Ayun po ang trabaho ng church. That's why church exists. Kaya ho merong mga Kristiyano. Lahat ho tayo. Tungkulin natin na ipagpatuloy ang sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 3, ano mo yung meron sa pangalan ni Jesus? 1, 2, 3, go. Yun. Napakahalaga ho para maranasan natin ang kapangyarihan ng kaligtasan ng Panginoong Hesus. Isa ho sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, yung maranasan natin, yung kapatawaran. Bakit ho? Again, dahil hindi ho tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Halimbawa ngayon, di ba, yung nakaraan, inaresto yung si Teves, honorable, ano ba siya? Congressman, di ba? Sabihin na natin, marami siyang proyekto sa kanilang distrito. Sabihin na natin, marami siyang napaita yung eskwelahan. Sabihin na natin, marami siyang mga scholars. Sabihin na natin, marami siyang natulungang mga may sakit. O sige, yan, bigyan kita ng 10,000. Tayo, nasa katinoan ng pag-iisip, sapat na ba yun para patawarin siya? Kung totoong guilty, because allegedly, no, suspect pa lang po siya, no? Hindi pa po siya guilty, beyond reasonable doubt. Allegedly, siya daw yung mastermind. Kung kayo tatanungin, pwede ba natin siya i-absuelto? Kung siya man, yung totoong pumatay. Di ba, naalala nyo yung pinasok yung compound, pinagbababaril, muntik pa madama yung maraming mga namatay doon ng mga inosente. Kayo, kung kayo tatanungin, dapat ba siyang ma-absuelto dahil sa kanyang mabubuting ginawa? Yes or no? No. Kahit tayo magpapatunay, hindi ho tayo maliligtas ng ating kabutihan. Ganun ho ang judgment. You will not judge the person according to his good deeds, but according to his bad deeds. At lahat tayo makasalanan. Yan tayo sa harap ng Diyos. Pero dahil ho, merong hong Jesus, forgiveness is possible. Napakamakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Diba? Kaya niyang patawarin, kaya niyang linisin, burahin ang ating mga kasalanan. Walang ibang pangalan ang makakagawa niyan. Pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus. Sabi ho dito sa Acts 10:43, siya ang tinutukoy ng mga propeta, si Lord Jesus Christ po yung tinutukoy dito, ng kanilang ipahayag, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Jesus, tayo yung manampalataya sa Kanya, mararanasan natin ang kapatawaran. Kaya nga kung titignan natin sa pangangaral ni Lord Jesus Christ, sa pangangaral ni John the Baptist and even yung mga disipulo niya, laging ang una, magsisi kayo, magsisi kayo, magsisi kayo. That's the first step. Yun po yung ibig sabihin ng ikaw may pananampalataya. Unang-una, nagsisisi ka sa iyong kasalanan. Kasi hindi ka pwedeng patawarin kung hindi ka magsisisi. Ano ba ibig sabihin ng pagsisisi? Sa tulong ng Diyos, unang-una, ikaw ay nalulungkot, talagang nalulungkot ka na ginawa mo yung kasalanan na yon at ayaw mo nang gawin yon. Ang pagsisisi ay pagtalikod. Turning away from sins. Sabi ho dito sa Acts chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Sino yung kausap nila Pablo dito? Di ba nakakulong sila? Si Pablo at si Silas, nagpe-praise and worship sila, bumukas yung kulungan at akala nung jailer, yung warden, ay nakawala na yata yung mga preso. Kasi nagpe-praise and worship, lumindol. Di ba? Alam nyo, pinahirapan sila Pablo dito pero nag-praise and worship pa rin sila. Sobrang grabe yung kanilang commitment sa Panginoong Diyos. Wala kaming pakialam kahit nakakulong kami, kahit sinaktan kami. So, hindi sila feeling entitled. Di ba? Parang, Lord, naglilingkod naman ako, ba't kaya pinapahirapan? Wala akong ganun sa kanila. Basta sila, faithful sila sa task na ibinigay sa kanila, kailangan na ipangaral sapagkat ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalan ni Jesus. Sila ay nag-praise and worship. Sa kanila pag-praise and worship, bumukas yung kulungan.
Akala nung jailer, nung warden, ay nakawala na, papakamatay na siya. Sabi, wag. Diba? Parang yung sa kasal. Diba? Itigil ang kasal. Sa kanya naman, itigil ang patiwakal. Ganun yung sinabi. Tapos nagkausap, shinare yung gospel. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, maliligtas ka. Bakit to? Bakit kailangan natin sumampalataya kay Hesus? Dito pa lang malalaman natin hindi ka pwedeng sumampalataya sa tao. Hindi ka pwedeng mailigtas ng tao Di ba mayroong mga nangangaral na si Jesus ay tao lang. Hindi ka pwedeng mailigtas ng tao. Kaya nga tingnan natin dito sa verse 34. Pagkatapos sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaganda ng pagkain sila, Pablo po ito, masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Ano yung sabi sa 31? Sumampalataya sila kay Jesus, sa Panginoong Hesus. Makikita natin, ipinantay nung sumulat na ito si Luke. Si Jesus ay Diyos. And common sense lang, hindi tayo maililigtas ng tao lang. Ang Diyos lamang. Sa Diyos lamang natin matatagpuan ang kaligtasan. No other Savior, sabi sa Isaiah chapter 43, no other Savior. Ang Diyos lamang ang ating tagapagligtas. Napakahalaga po na maranasan natin ang kapatawaran sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil hindi natin mararanasan yung pang-apat. Ano yung pang-apat? Next slide. 1, 2, 3, go. Yun. Napakamakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ng restoration. Di ba tayong mga tao, ma-pride tayo, siya nakagawa ng kasalanan, siya mag-sorry sa akin. Hindi kami magbabati hanggat hindi siya nagsusorry. Somehow may point, pero not all the time. It's for the sake of the relationship. Magpakumbaba, dapat tayo. At dito sino unang nagpakumbaba? Ang Diyos. Di ba sabi sa Philippians chapter 2, verse 6, bagamat siya'y Diyos, hindi niya ipinilit na siya'y maging kapantay ng Diyos. Sa halip, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang karangalan, ang kanyang kapangyarihan, lahat hinubad niya. Siya'y naging tao, kapiling ng tao. Grabing humility. Kaya ba natin yun? Ang Diyos lang makakagawa nun. All for the sake of love for us. Para maayos ang ating relationship sa ating Diyos Ama. Yun ang sakripisyong ibinigay ng Panginoong Hesus. Mahirap na nga yung sakripisyong namatay siya pinahirapan muna siya Yung pang tanggalan ka ng kayamanan, yung comfort, okay ka na sa langit Doon ka na Lord ka na, nasusunod ka na kahit yung mga anghel. Di ba sinabi ni Lord Jesus Christ na huling gabi nung aarestuhin na siya, kaya niyang tawagin, laksa-laksang anghel para iligtas siya. Pero never niyang ginawa. Dahil alam niya ang mission niya. I came here to save these people. At hanggang sa kaduluduluhan, ano sabi ni Lord Jesus Christ? Father, forgive them, for they know not what they do. 2 Corinthians 5:18-20. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. So ano yung verse 17 naalala nyo, di ba? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Tapos ito yung 18, sabi dito, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang turing sa atin dahil sa ating kasalanan ay kaaway. Ganun yung estado natin noong tayo ay wala pa relasyon sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Tayo ay kaaway ng Diyos. Kaya nga sa lyrics kanina, di ba, yung paulit-ulit na lang binibigo natin ng Diyos. Lahat tayo dumating sa gandong punto, paulit-ulit na lang binibigo natin ng ating Diyos. Sa karanasan ganun maraming beses ako sineran. Maraming beses na binisita ako sa bahay. Pero paulit-ulit, di ba, nagtatago sa Bible study. O meron ba dito mga nagtatago? Pero ngayon nagbago na, ibig kasi andito ka di ba? Nakaraan na yun, pinatawad na ng Diyos yun. So, verse 19, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang
ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ng kanilang mga kasalanan at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. So, unlike ko sa ating mga tao, we are historical. Anong historical? Yan ka na naman, yung kasalanan mo, uulitin mo na naman. Yung kahit na pinatawad na, ibabalik kaya minsan sa mga, di ba, yung mga magkakaibigan, mag-aasawa, nagpatawaran na kayo eh. Ibabalik mo pa yung 30 years ago na inyong samaan ng loob. Nagbago na yung tao. Tayo hindi natin nalilimutan pero sabi ng Diyos, binura ko na yan, kinalimutan ko na yan. Ang nakikita ko sa iyo yung sakripisyo ng aking bugtong na anak na si Jesus. Ganun ho ang paningin sa atin ng Panginoong Diyos. Bagamat mahalaga po na maalala natin ang ating history bilang tanda ng ating utang na loob at inspirasyon na ay napakabiyayan. Mahalaga din, balik-balikan natin kung sino ba tayo before. Pero sa harapan ng Diyos, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Ang importante ngayon, at bukas. Hindi na dapat tayo nabubuhay sa nakaraan. Nabubuhay dapat tayo sa ngayon at para sa ating hinaharap kasama si Kristo. Sabi ko sa verse 20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Si Pablo dito nagsasalita, nagsusulat dito. Alam niya yung background niya, sabi niya siya yung worst sinner. Kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo na kayo sa Diyos. Nakikiusap na si Pablo. Nakikiusap na ang Panginoong Diyos. Siya na yung nagpapakumbaba. Si Jesus na yung nagpakumbaba. Naging tao na siya. Alang-alang sa inyong kaligtasan, makipagkasundo na kayo. Wala na kayong ibang kailangan gawin. Ginawa na ni Jesus. Kailangan lang natin sumampalataya. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Magsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod sa ating mga kasalanan, at mabuhay na kay Kristo. Di na natin, yun po ang biyaya ng Diyos. Napakatindi. So naranasan natin, there is power in the name of Jesus, and number one, power na lahat na naranasan natin is yung power to save us. Power to save mankind. Di ba napakasarap ho isipin na tayo ay hindi kaibig-ibig. Tayo yung lumalayo sa Diyos eh. Pero si Lord Jesus Christ, reach out pa rin sa atin. Reach out pa rin sa atin. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Kaya ang challenge ho, lalong-lalo kung mayroong nakakapakinig, habang may panahon pa, habang may oras pa, ibigay na natin kay Kristo ang ating buhay. Dahil pag namatay ang tao, wala nang pagsisisi. Napakalungkot niyan. Kaya nga, paano natin mararanasan ang kapangyarihang magligtas ng pangalan ni Jesus? Nabanggit na ho natin to kanina, no? So tuloy na tayo sa next slide. Paano natin mararanasan ang kapangyarihan magligtas ng pangalan ni Jesus? Number 1, the next slide. 1, 2, 3, go. Kailangan natin sumampalataya. Pag sinabi ho natin sumampalataya, hindi ito pananampalataya sa isip lang. Minsan kasi napakababaw ng ating understanding of faith. Sabi ho sa James chapter 2, even the devil has faith in Jesus at nanginginig pa. Yun ang mismong sinabi. Kahit ang mga demonyo na nananampalataya kay Jesus, nanginginig pa. Ibig sabihin, hindi ho yung paniniwala lang, kundi yung malalim na kahulugan ng pananampalataya, pagsisisi at commitment ho sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ho dito sa Romans chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kinote ni Pablo dito yung sa Joel chapter 2 verse 32. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Kinote niya. Pero nilinaw niya, pagdating sa New Testament time, ito kasi naintindihan nila sa Old Testament to eh, ang idea nila, ang makapagliligtas lamang, nung tinutukoy dito na Panginoon, ay yung Diyos. Diba? Pero dito, nilinaw na ni Pablo, sino yung Panginoon? Atras tayo ng verse. Alam nyo na yung verses 9 and 10. Basahin natin. Verse 9. 1, 2, 3, go.
Yan. Isa pa, verse 10. Meron pa verse 10? 1, 2, 3, go! Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso, sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Sabi sa verse 13. Pero atras tayo. Sinong Panginoon? Si Jesus. We need to confess. We need to be proud of our Savior. Hindi dapat natin ikahiya ang ebanghelyo. Hindi dapat tayo mahiya na meron tayong relasyon kay Kristo. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Ito lamang yung kapangyarihan. Ito lamang yung may kapangyarihan na magligtas sa sino man. Kaya napakahalaga ho na meron ho tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At syempre, pangalawa ho na kailangan natin gawin. 1, 2, 3, go! Dapat nating parangalan ang pangalan ni Jesus. Philippians chapter 2. Nabanggit na natin kanina yung verses 6 to 8. Bagamat siya Diyos, hindi niya pinilit na maging kapantay ng Diyos. Give up niya yon, namuhay siya bilang simpleng tao. Kaya nga sabi dito sa verse 9, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Verse 10, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng tao. Diba? Kung siya po ay simpleng tao lang, bakit luluhod? Lahat kay Jesus. Verse 11, ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sa pangalan lamang ho ng ating Panginoong Hesukristo. Malinaw ho, sa pangalan ni Jesus, mararanasan natin ang kapangyarihan ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo ho, nung panahon, sino yung mahilig dito sa history? USA history, nagkaroon ng Civil War. Diba? Yung Union versus Confederates. So, meron ho isang sundalo, namatay yung kanyang tatay at ang kanyang kapatid sa gera, sa Gettysburg. So, sa USA po yun. So, ngayon, dahil namatay siya, yung kanyang dalawang, yung kapatid at ang kanyang tatay, sabi niya, titigil na muna ako sa pagsusundalo, kailangan kong umuwi kasi walang kasama yung nanay ko at yung kapatid kong babaeng lalaki. At malapit na yung panahon ng taniman, kailangan na yung spring. So may 4 na panahon kasi sa USA. So anong ginawa niya? Pumunta siya ng White House. Kung sa Pilipinas, anong meron? Malacanang. Sa USA, merong hong White House. Kakausapin ko yung presidente. Bigyan nyo naman akong pagkakataon. Kumbaga, leave. Di ko alam kung anong tawag doon. Leave po ba tawag doon? So, aalis muna siya sa serbisyo. Kasi di ba, naiisip niya rin yung kanyang nanay. Kanyang kapatid. Wala na yung tatay, wala na yung kapatid niyang lalaki. Siya na lang yung natitirang lalaki. Pumunta siya ngayon sa White House. Ang problema, ayaw siyang papasukin ng bantay sa White House. Gera ngayon. Hindi ka kailangan pumunta ka doon. Hindi ka pwedeng umuwi. Naalala niyo kay David, di ba? Yung kay Uriah. Dahil sabi ni David, pumunta ka muna sa asawa mo. Sipingan mo yung asawa mo. Pero sabi ni Uriah, gera ngayon, di ba? Hindi ko matatanggap na ako yung nagpapakasaya. Hindi siya umuwi sa asawa niya. So something, maintindihan din natin kung bakit yung bantay napakahigpit. Tsaka sabi nung gwardiya, tsaka busy yung ating presidente. Dahil nawalan ng pag-asa yung sundalong ito, umupo siya sa yung parking malapit doon sa White House. Hanggang sa natagpuan siya ng isang bata na ang pangalan ay Tad. Bakit malungkot kayo? Sinabi niya yung kanyang problema, namatayan ako ng tatay, kapatid, gusto kong umuwi, samahan yung nanay at kapatid kong babae para magtanim. Kasi pag namatay ako, wala na silang kasama. So halika dito, sabi ng bata. Pumasok sila ngayon ng White House. Sabi ng sundalo, wow, para kami naging invisible Naging invisible sila. Feeling niya kasi hindi sila sinita. Kanina lang ayaw siyang papasukin. Dumaan sila sa napakaraming sundalong mga bantay.
Sabi niya, di pa rin ako pinapansin. Hanggang nakapasok na sila sa loob ng White House. At itong bata, pumunta sa isang kwarto. Walang katok-katok. Kumbaga, hindi kumakatok, nagbubukas na lang pinto. Walang ganun. Binuksan lang yung pinto. Sabi niya, Dad, may kasama akong sundalo. Pakinggan niyo po yung kanyang sasabihin. Okay, Tad. Sinabi yung kanyang request. Alam niyo pangalan ng tatay. So tingnan mo natin yung picture ng bata. Ito po yung bata, ano? Siguro kilala niya kung sino yung tatay niya. Tingnan natin yung tatay niya. Yan, kilala niyo na? Yan ang kanyang tatay. At dahil sa batang ito, siya'y nakapasok. Dahil sa batang ito, pinakinggan ng presidente yung kanyang hiling. Ganito ho meron tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus. Dahil ho merong isang Panginoong Hesus na nagsakripisyo, malaya ho tayong makakalapit sa ating Diyos Ama. Kung ang kasalanan, sabi sa Isaiah 59, ay nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, kung ang kasalanan ay nagiging dahilan para hindi pakinggan ang ating panalangin, pero sa pamamagitan ni Hesus, nagbabati, naaayos ang relasyon ng tao sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin. Kaya kaya ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihang magligtas. Kailangan lamang nating sumampalataya sa kanyang pangalan. Alam niyo, meron pa isang istorya yan eh. Nag-alaga minsan si Thomas Lincoln ang kanyang pangalan. Nag-alaga siya ng, ano ba Tagalog ng turkey? Pabo. Tinuruan niya, lumaki siya, naging maamo sa kanya, sumunod-sunod. Pero dumating yung panahon ng December, sa Amerika ho, meron Thanksgiving na tinatawag. Nagluluto sila ng turkey. Panahon na para lutuin yung turkey. Bibitayin na para kainin yung turkey. Sandali lang, sabi ng bata. Huwag mo munang papatayin. Ilalapit ko yung kaso niya sa tatay ko. Sabi ng tatay niya, si Abraham Lincoln, alam mo, anak, pinalaki natin yan para patayin, para kainin natin. Tapos umiyak-iyak ngayon yung bata. Siyempre, tatay, hindi natiis. Kumuha siya ng mga personulatan. Iligtas ang buhay ng pabong ito. Kaya ito, naligtas ang buhay ng pabo. Ganun ho ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. 1 John chapter 2, verse 1, the Lord Jesus Christ is our intercessor. Romans 8, 33-34, siya yung pumapagitna sa atin. Sabi ho sa Biblia, meron tayong accuser. Sino yung accuser? Si Satan. Kay Job, di ba? Masamang tao yan, wala nang pag-asa yan, hindi na magbabago yan. Parusahan mo na yan, o Diyos, parusahan mo na yan. Sabi ni Lord Jesus Christ, hindi. Namatay ako para sa Kanya. Kung sasampalataya siya, iligtas niyo po ang buhay niya. Kaya yung sinabi ng Panginoong Hesus, Father, forgive them, for they know not what they do. At naintindihan ni Stephen, sabi ni Stephen habang siya ay binabato, kasama sila Pablo, O Diyos, Panginoong Hesus, patawarin niyo po ito, mga taong ito. Di nila alam yung kanilang ginagawa. Hanggang sa namatay si Stephen, pinakaunang martir. Ganun ho ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kaya ibahagi ho natin. Huwag ho tayong mahihiya. Ibahagi natin si Jesus. Siya lang ho ang pag-asa natin. Siya lang ho ang pag-asa ng ating mga kaibigan. Siya lamang ho ang pag-asa ng ating mga magulang, ating mga kapatid. Wala nang ibang pangalan ang maliligtas. Kaya, let us commit ourselves to God. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay magkaroon ng hamon. Kung meron ho dito, sa palagay niya, hindi pa ho dumating sa punto ng buhay niya, I think wala akong relasyon sa aking Panginoong Jesucristo. Gawin itong pagkakataon na ito na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo.
Tayo ay lumapit sa Kanya. If there's anyone here na hindi pasigurado sa kanyang relasyon sa Panginoong Kristo, this is the time. Tayo ho lahat ay pumikit. Pumikit ho tayo, wag mo natin pansinin ang ating mga katabi. If you can raise your hand, you can raise your hand. Sabihin mo, Panginoong Yesus, salamat ho. Dahil mahal mo ako. At ayaw mo po akong mapahamak. Dahil dito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka sa buhay ko. Ikaw ay aking maging Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ito po'y maging hamon din naman sa ating lahat, na tayong lahat ay ibahagi naman natin ang ating Panginoong Hesus, ang kasaysayan, ang istorya ng ating Panginoong Hesus Kristo. Thank you, Lord Jesus Christ.